Good day kayo sa'yo. Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin is all about energy gels. Kung paano ito makakatulong sa ating training tsaka sa race day. At kung tatalakayin din natin dito kung paano natin ito dapat gamitin. So, in short, ito ay tips and tricks sa paggamit ng energy gels. Una sa lahat, kaya open naman tong content na to is para dun sa mga malapit na uli mag-race ngayon, lalo na sa long distance. So yung mga lalaro ng 21k, 42k, actually palapit na yung 7-11. So sa mga nagtatanong kung paano pag gumamit ng energy gels, ito siguro yung video na para sa inyo. So ako naman, background ko, so since nakailang marathon na din ako tsaka 3 ultra, so masasabi ko na sa lahat ng laro na yon is gumamit talaga ako ng energy gels. Kaya kahit paano, meron na tayo experience sa paggamit ng mga yon. So sa kasalukuyan, 3 pa lang yung brand na nagamit ko na energy gels. Yun yung High Five, and then Goo. Tapos lagi kong gamit ngayon is yung Buzz Fuel. So isa sa mga bagay na sinasalang-alang ko sa pagbili ng energy gel, syempre yung kung alin yung umakmana sa sikmura ko, tsaka yung sa pakaramdam ko na effective para sa akin. So syempre kung effective yung isang brand para sa akin, hindi ko naman masasabi na magiging effective yun para sa inyo. So kumbaga sana talagang trial and error din. Diba nabanggit ko dun sa usapang long runs na yung mga energy gels is talagang tinetesting. So yun nga, tama yun na talagang dapat itest mo yun sa mga long runs mo, kung alin yung feeling mo effective or alin yung magsusut or babagay talaga sa katawan. So tanong muna ng iba, ano daw ba muna yung ingredients na bumubuo sa isang energy gel? So basically, ang energy gels ay binubuo ng mga sugars, simple sugars. Minsan makakita mo doon starch, and then mga basic lang din naman. Pero mga energy gel, iba-iba din yung mga flavor nila, iba-iba rin yung texture nila. So syempre, depende na sa'yo kung alin yung gusto mong flavor na mag-enjoy ka na kainin mo habang namalaro ka ng long distance. Tapos ang energy gel din, iba-iba yung texture niya. So merong energy gel na in liquid form na halos, meron naman na parang cream, yung creamy, medyo para bang yung sa icing ng mga cakes, mga ganon, iba-iba. Tapos yun nga, yung Buzz Fuel, sabi nila is honey based daw yon. So iba-iba talaga ng lasa, iba-iba ng texture. Yung texture, doon din nagkakaiba-iba kung gaano kabilis madadigest ng body mo yung energy gel. So ano ba ang energy gels? Ang energy gels is mostly made of carbohydrates. Ano yung carbohydrates? Ang carbohydrates, yun yung nagiging fuel natin sa mga runs natin, lalo na sa long distance. Yung carbohydrates is nagiging into form na tinatawag nating glycogen. So pag na-absorb siya ng body, so ma-absorb siya ng muscle in the form of glycogen. So ano ba yung mga nagiging fuel natin or ginagamit natin sa pagtakbo na energy source? So pwede tayong kumuha doon sa mga fats natin sa body. So hindi naman syempre sustainable yun, dahil in short amount of period, so maaaring ma-deplete din yun. Ganon din yung glycogen na storage natin sa body natin. So meron lang tayong specific amount nun na capacity sa body. Depende na lang din yung sa tao kung gaano mo kayang mag-keep ng glycogen sa body. So ang tanong ng karamihan, anong distance ba yung kailangan na gumamit ng energy gel? So pangkaraniwan, ginagamit ko sa long distance. Bakit? Kasi sa short distance, marami pa naman tayong storage noon, gaya ng sa 5k, sa 10k. So mga at least 60 minutes meron pa tayo niyan, lalo na kung hindi naman ganun ka hard effort yung ginagawa nating pagtakbo. Linaw mata, nakalundag eh. 42! 42 minutes. Ayun no, mga tirador na energy gel. So ako naman, sa experience ko, yung kailan ba ako gumagamit sa sarili ko ng energy gel. So parang pag 16k at alam kong pukpukan na yung laban, so at least gumagamit ako kahit isa lang. Kasi syempre marami akong itatapon na energy dyan. So alin parte ng race ko ginagamit. So pag 16k, kunwari isa lang naman yung gel ko na hawak, so gagamitin ko siya sa kalagitnaan, at least sa 8k, para kahit paano dun sa first half, bali sa second half, meron pa tayong baon. So bakit mas convenient gumamit ng energy gel? So kung competitive runner ka, or kahit naman di ka competitive, kasi
Gaya nung sa Cebu, ito magandang example to. Sa Cebu, wala akong dalang gel, 24K. Kasi nakaplano naman doon na although gusto ko maging competitive, so maraming factors na hindi ako pwede maging competitive. Dahil syempre nag-travel pa tayo from Bulacan, so sobrang puyat din kami. So yun, nag-enjoy lang ako doon. So ito na, balik na tayo. So doon kumain ako ng saging. So ang tagal ko bago manganguya yung saging. Kasi napakahirap namang tumakbo na may laman yung bibig mo. Paano ka makakahinga? So, pwede kang tumakbo syempre, pero asahan mo na magiging mabagal yung pace mo. So, yun yung mga disadvantage pag mga solid food yung ikakarga mo sa body mo during long runs. Tapos isa pa, syempre, matagal yun ma-digest dahil solid food yun. So, isa yun sa mga advantage pag gagamit ka ng energy gel. Is mas madali siyang makonsume ng body mo. Wow na ba? Tatanungin na kita ulit. Impromptu na. Wag na. Bakit na naman? Sige. So dito na tayo sa tanong. Kung kailan akma mong gamitin yung ulan gel mo. So ang ulan gel mo, dapat gamitin mo yon at least 20 minutes bago yung race. Para magkaroon siya agad ng talab sa body mo. So ako, lalo na pag yung mga long run or long distance running, kunwari 42. So, tetake ako ng gel 20 minutes before the gun start. And then, sa akin, per kilometer kasi ako nagbe-base. Yung iba, nagbe-base sila every 45 minutes daw para pag ma-replenish na uli yung nade-deplete na nutrients or ng energy sa body nila. So ako, para sa akin, every 7 kilometers. So, kino-compute ko yung distance ng tatakbing ko. Gaya ko na 21K. So, mangyayari nun, 7, 14, dalawa. 7 and 14. Pero syempre, madalang akong gumamit sa 21K din ng gels. Pangkaraniwan, gumagamit ako yan mga isa lang. Ganun lang. So, pangkaraniwan sa 42K, tsaka sa ultra, doon talaga ako gumagamit. Yun, at least akin every 7 kilometers. Dahil doon yung pakiramdam ko na kailangan ko na mag-recharge or magdagdag ng energy sa body. So, isa pa sa mga factors sa pagpili ko ng energy gel is yung value for money. Syempre, wala naman tayo, hindi naman tayo professional, so tsaka hindi din naman tayo sponsored runner, so talagang magastos din. So share ko lang sa inyo na meron akong takbo last time, yung 70K na ultra. Alam nyo ba, nagumamit ako dun sa hydration lang ng dalawang brand na energy gel, and then parang nasa kabila 10 yata yung konsumo ko dun. So yun, napakagastos nun. Biri mo, umabot ng 1,000 plus yung nagastos ko sa gel. So ngayon, personally, ang gamit ko talaga is yung bus fuel. So, hindi naman to dahil mag-endorse tayo ng bus fuel. So, yun. Meron din naman siyang pros and cons. Sa lahat naman ng gel, ganun. So, yun. Depende na sa'yo talaga kung alin yung mas aakma sa'yo or mas magbibigay sa'yo ng favor sa pagpili mo ng energy gel. So, natanongin mo naman, pwede ka bang gumamit ng isa lang or dalawa? So, para sa akin, gaya nun sa long distance, yung ultra, so hindi pwede yun. Siyempre kailangan ituloy-tuloy mo yung gels na ite-take mo. Hindi pwede na kunwari ngayon ite-take ka, tapos mamaya uling sa 21K ka magte-take, so magkakaroon ng patlang. So maaaring depleted na yung energy mo bago mo i-take yung second energy gels mo. So maaaring mag-bank ka na, or ang tinatawag na ice banking or hitting the wall. Yun yung tipo na wala nang ibigay na energy yung body mo. So yung ibang mga runner, nagko-collapse na lang sila. Yun yung tinatawag na hitting the ball. Nagiging epekto yun dahil nga wala lang sustansya or nutrients yung body nila para i-sustain dun sa mga muscle nila na gumagana dun sa high endurance na runs nila. So yun yung masasabi ko sa energy gel. Bali talagang nasa tao din naman kung pakiramdam mo kailangan mong gumamit ng gel. So huwag kang mahiya. Wala namang dapat tayo ikahiya sa paggamit ng energy gel. Yung iba kasi masyado iniisip, pang malalakas lang yung energy gel. Dapat tayong mga newbie, hindi naman tayo hindi siya ganun. Dahil iba't iba naman tayo ng katawan, iba't iba tayo ng pangangailangan. So dapat hindi na natin iniisip yun. Kaya minsan naaawa talaga ako doon sa mga nagtatanong, lalo na doon sa mga group, na sasagutin sila nung alam mo yung parang sagot na masyadong naman nagmamagaling yung mga sumasagot na para bang masyado nang kinokondena yung tao na magtatanong kung kailangan daw ba ng gel sa 10K. So sa totoo lang, nasa katawan mo yun kung kailangan mo. So wala silang karapatan na i-judge ka na dahil gagamit ka ng gel, dahil
short distance, itatakbuhin mo. Dahil sa totoo lang yung gel, pang-replenish lang yan ng energy. So wala yung matutulong na extra power sa'yo or extra speed sa'yo. Dahil kung ano ka, ikaw pa rin yan. Kung ano yung ginawa mo sa ensayo, ganun ka pa rin sa race day. So walang magiging advantage yan para sa run mo. So makakatulong talaga yan para hindi ka manlata or hindi ka agad malobat dun sa mga takbo mo. So yun, dito ko natatapusin yung topic natin para sa energy gel. Sana ihabol ko to dahil alam ko maraming parating na mga event ngayon, na malalaking event dito sa Manila. So sana yun nakatulong to. Kung may mga tanong kayo, so pwede naman kayo mag-comment sa akin. So sasagutin naman natin yan sa abot nating makakaya. So kung may mga tanong kayo about running, so yun, feel free lang na mag-comment kayo dyan sa comment section. Dahil sa totoo lang napakasaya na mag-reply dyan. Tapos nagpapakatao naman ako pag hindi ko alam sagutin yung tanong nyo. So sinasabi ko naman talaga sa inyo na kung wala akong idea sa mga bagay na yun. So lahat ng isasagot ko ron is all about sa akin, sa experience ko. Kaya yun, hindi naman tayo manghuhula or ng ano na isasagot sa inyo. So yun nga, bago matapos, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nagsusubscribe. So ang dami na, so para sa akin madami na yun, madami na nadagdag sa subscribers ko. Kaya maraming salamat. Tapos thank you din dahil na-appreciate nyo yung mga content na ginagawa natin. So yun lang naman yun, dahil alam nyo naman na hindi pa tayo monetize. So yung appreciation nyo is sapat na yun para lalo tayong ganahan para gumawa pa ng mga tips para sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video natin for today, yung topic natin for today, sana i-consider nyo na i-like yung video natin. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe naman. Tapos yun nga, mag-comment ka. Tapos kung may mga running friend ka na nangangailangan din ng ganitong topic, so pabor naman na sana pakishare yung video para sulit yung gawa natin. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Good luck sa mga lahat ng lalaro. God bless sa lahat. Kailangan ko na ng gel.